sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bisya pa Badi Ballesteros, alas 8:06. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Damdaming Bayan. Parang presidential election na ito ah. Iba ka talaga dong, ha? Hayop. Iba talaga ang classic talaga ang dating Pangulong Digong Duterte, ano po ha? Ayan, yan ba naman pinapatulan pa eh. Alam naman nating joker ang dating Pangulong Digong eh, di ba? Attorney Sal, ha? Sinakyan pa, ha? Ayan, ano ba ang order, Dong? The order is dead or alive. Dami naman yan, 15 senador, Dong. The order is dead or alive. Damdaming Bayan. Maayong buntag sa lahat ng mga taga Mindanao, lalo sa mga taga Davao. Ayan, naimbag bigat. Ay, Apo Kabsat Mans, ha? Talagang sabali na ito'y katugangan, Apo, ha? Ayan, teka muna, ha? At batiin mo natin ang mga taga Malacanang. Ayan, good morning, Mr. President, sir. Ha? Chill lang. At naimbag abigat kini Manong RC Balisakan. Alam mo, Apo Manny Bunuan, ha? Apo Kundring Estrella, ha? Naulimat ng natarakit talaga ni Manong RC, ha? Ayan, nalaing gayong agayat, ha? Lover boy, ha? Ayan, at hindi katulad ni Apo Gibo. Ayan, si Apo Gibo Chodoro, iba yan, ha? Parang Caesar's wife yan. At good morning din kay Dr. Maha Lea Rabago ng DAP. Ayan, Development Academy of the Philippines. Damdaming
Bayan. Nako, Apo Justice Sam Martires, nako talaga namang unlupit nito Senator Jinggoy, ha? Ayan, unlupit talaga nito ating report na ating bubit ngayon. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, birthday boy? Ba, birthday din pala ni Senator Jinggoy Estrada ngayon na kulang-kulang din pala itong si Jinggoy. Ayan, sabay pala ni Senator Jinggoy. Ayan, alam mo, Senator birthday boy, ha? Abay, ang lupit nito, ha? Naku, mayayanig dito ang Padre Faura Justice Sam Martires. Bakit kamo, ha? Ang lupit nitong report na ating bubit, ha? Alam niyo kung bakit? Abay, isang grabe ito FCJ Maida sa Marquez, sir, ha? Isang judge na may illicit affair sa isang lady prosecutor. Diyos ko po mahabagin, Lord. Abay, huli sa akto, mga kaibigan, ha? Ayan, in flagrante delicto, sabi nga ng mga abogado, ha? Habang sila ay nagka-carnal knowledge. Diyos ko po mahabagin, Lord. At ang lupit dito, Apo Justice Sam, alam mo kung sino ang nakahuli, ha? Abay, si Mister, ha? At sino si Mister? Isa pong koronel. Daming Bayan. Ang lupit naman nito, ha? Ayan. Oy, sino maingay dyan? Isarado yung pinto. Ingay-ingay nyo para kayo nasa palengke. Ayan. Ay, nako talaga. Oo. Anyway, mahabigan ni malupit, ha? Ayan. Talaga namang grabe ito, ha? Shocking. Abay, buti ano, ha? Ayan, mamaya na yan. Mamaya na yan, ha? Sa ating special na balita, Senator Jinggoy. Daming Bayan. Pero, i-congratulate mo natin ang ating bagong DOTR Secretary Vince Dizon. Ayan, talagang iba talaga ang Secretary Vince. Lupit mo, Sec, ha? Kaya naman pala, mabibigat ang kanya mga padrino, mahabigan, eh. Ikaw naman namin maging ninong na Don RSA. Ayan. At meron pang bossing na EKR. Aba, talagang malupit. Pero para kay Secretary Vince, okay lang naman na may maging padrino. Aba, siyempre lahat naman yan naghahangad ng mga padrino, di ba? Para makakuha ng magandang posisyon, ha? Ang unsolicited advice natin kay Secretary Vince, sana ay trabaho at huwag negosyo. At hindi lang yan, Secretary Vince, grabe ang mga iniwang trabaho ni Secretary Jimmy Bautista, kaya dapat hindi lamang double time, abay triple time po kayo, Secretary Vince, ha? At nang sa ganun po matapos ang mga flagship project ng Marcos administration. Kahit man lang yung bago man lang matapos ang Marcos administration, yung bang tunnel man lang nung ginagawang subway, ayan, umabot man lang hanggang Cubao. Yung paghuhukay bago pa matapos ang Marcos administration at bago pa magsayonara ang mga Hapon, ha? Abay, napipi ko na, nagagalit na, iniinip mo ang mga Hapon, mahabigan na stakeholders dyan sa subway na yan. Ang bagal-bagal, ha? At siyempre, siyempre pag kami padrino kami, patron, ha? Secretary Vince, ayan, baka umabot doon sa problema na siyempre titimbangin yan. Naku, bossing, ha? Disadvantageous yata sa gobyerno itong project natin, ha? Dapat yung mga titimbangin mo. At kung umabot sa ganyang sitwasyon, Secretary Vince, ang maipapayo ko sa iyo, ha? Abay, humingi ka ng payo o kaya gayahin mo itong senador. Dahil itong isang senador, mahabigan, mayroong mabigat na patron nung araw, may bill na ipinapagawa yung kanyang patron. Masyadong disadvantageous naman sa gobyerno ang ginawa po ng senador, mahabigan, nanindigan para sa bayan, ha? Hindi pinagbigyan yung patron. Naku, Diyos ko talaga namang katakot-takot na pagsusumbat. Ayan,
paninisi ayan dito sa isang senador na ito, mahabigan, hanggang sa sinundo na yata ni Lord yung kanyang patron, hindi yata napatawad itong senador na ito, pero believe ka rin sa prinsipyo nitong senador na ito, ha? Ang tinutukoy pa natin ang pangalan po ay Senator Chis Escudero. Damdamin Bayan. Oy, congratulations daw Secretary Vince, ha, from Congressman Roy Loyola at Colonel Hansel Marantan. Damdamin Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Kayo talaga. Umuusok naman to aking cellphone. Ayan, mamaya na po yung ating special na balita natin, Senator Jinggoy, ha? Abay, Justice Sam, dahil meron pa tayong mga reports at meron pa tayong i-interview mamaya sa ating Bakit Ikaw? Monday, so good to me. Monday morning, tarbaho. At unahin nga natin ang latest na report mula sa Malacanang. Ano ba ang schedule ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon? Na talagang tuwan-tuwa ang mga kandidato ng administrasyon. Ang alyansa ng bagong Pilipinas. Dahil siyempre iba pagka nandiyan ang presidente na nangunguna sa kampanya, di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Lunes ay pangunahan o nga pala, ha? Dito pala sa Pasay ang campaign sortie ng mga kandidato ng administrasyon bukas. Abay, diyan pala sa Cuneta Astrodome, ha? Mukhang ang host diyan ay si Ate Sharon Cuneta Pangilinan, ha? Pangulong Marcos pangunahan ang inaugurasyon ng Pasig Pasig Bigyang Buhay. Pasig Bigyang Buhay muli project phase 3. Aba, ano ito, ha? Kina Biko ba ito? Ayan. Good morning Mayor Biko Soto, ha? Ayan. Kumusta nga paniligaw natin dyan sa Ateneo de Manila University, ha? Balita, nakaban ka sa isang departamento dyan, ha? Alamin nga natin, report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay na kumpleto na ang phase 3 ng pagpapaganda ng Pasig River o ang Fort Santiago ganda. River Walk. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas nito ngayong araw. Ang 305 metrong Fort Santiago River Walk ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na ibalik ang ganda ng Pasig River at maging tourist attraction ng bansa sa ilalim ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Ang bagong pasyalan ay magkokonekta sa makasaysayang Fort Santiago at ang binuhay na Pasig River Esplanade. Lain nitong magkaroon ng pedestrian-friendly infrastructure, green spaces at commercial zone sa ilog. Matatandaang noong June 2024 na una nang binuksan ang Phase 1C sa Binondo, Maynila, kung saan marami na ang namamasyal at nakakapagbisikleta. Target ng pamahalaan na gawing world-class ang Ilog Pasig tulad ng Seine River sa Paris, France, Tam sa London at Chao Phraya sa Bangkok. Lakay, yung nakikita mo nga yung mga picture Oh, dyan. ganda-ganda yan, Phase 1. Phase 1 yan. Phase 1 na yan, Lakay. Ito, saan ba ito? Bukod pa ito doon sa likod ng post office. Ito ay sa Fort Santiago na yan. Yung sa may likod ng post office, Lakay, na binabanggit mo, mukhang doon ginanap yung ano bang tawag doon, launching ng nitong proyektong ito. Ganda-ganda. Pero dapat yan Miss Let, pagka may mga turista dyan, dapat ang tour guide sino ba yung nagladlad ng Padre Damaso sa Manila Cathedral? Si Celdran ba yun? Buhay pa ba yun? Dapat siya ang ganung mga tour guide ang ano dyan para para ma-explain pati yung pagtalon ni Elias Crisostomo Ibarra dyan sa Pasig River. Tama, Lakay, kasi diba sa ibang bansa, ang gagaling ng mga tour guide nila. No? Talaga, dapat mga ganon. Ha? Dapat ganon din tayo. May historical background. Pinagtutuunan ng, kasama yan, Lakay, sa pinagtutuon ng pansin ng Department of Tourism. At ayan, mamaya itong
inaugurasyon nitong Phase 3. So ito ay sa may bahagi ng Intramuros Lakay, Fort Santiago Riverwalk. Wow, gaano kahaba yan? Saan ang tumbok niyan? Saan magsisimula? Sa may post office? Hanggang saan yan? Nauna na Lakay, Abot ba? nauna na Lakay yung may... Nauna na Lakay yung 500 meter. Ito yung 305 meters na Wow. Fort Santiago Riverwalk. Maganda na dyan Lakay. Nakapasyal ka na ba? Hindi pa nga Ayan, mapasyalan nga natin yan. Magandang pasyalan lalo na sa gabi. Ayan. May mga parang ayun nga, parang ibang bansa kapag nakita mo nga sa picture na galing kumuha ng picture. Parang yung napapanood natin nung panahon ni Rizal. Di ba? Parang ng mga Kastila, mga ganyan. Oo. Ganda naman. Ito Lakay sa mga pet project ni First Lady. So pet project ni First Lady yan? Aba. Oo, Lakay. Dinaig ang former First Lady Ming Ramos, ha? Kaya nga binuo Lakay yung interagency para dyan at ang nangunguna doon ay si Secretary Acuzar. Wow. Dapat yan hanggang ano yan? Hanggang saan ba ang dulo ng Pasig River? Manila Bay. Hanggang Kahabaan, ano? So, mukhang hindi lang naman dyan magtatapos yung Lakay. Ang sabi nga hindi lang pang aesthetic. Talaga ang target dyan ay buhayin ang Pasig River na matagal nang tinatangka. So tingnan natin kung maisa sa katuparan na sa wakas. Abay, nasa likod pala yan ng National Press Club. Ayan, nagilid lang ng post office. Sa may Bureau of Immigration Office. Ayan, Ba, galing. Sana pati yung Pasig River linisin din para meron tayong Venice in the Philippines. Di ba? Tama, Lakay. Yan yung target na mangyari dyan para siyempre, mapasama sa mga pasyalan. Kasi di ba sa ibang bansa Lakay, pag city tour, magaganda rin yung mga pinupuntahan. Siyempre. So, kaya ngayon, dapat may ganyan din sa Maynila. Ayan. Tama lang. Doon nga sa Belgium, yung batang umiihilang na tourist attraction na doon. Di ba napuntahan mo rin yan? May history pala yung batang umiihi sa mga dekorasyon sa garden. Kuha pala sa Belgium yun. Bilang sikat yun doon, talagang hinanap natin, tapos nung nakita natin, ito na pala yun. Parang parang painting lang ni Mona Lisa. Akala natin, ang laki-laki. Pagdating sa Louvre, ang liit-liit lang pala yun. Pero napaka-epektibo nung laki kasi diba, sa paligid niya ay mga tindahan ng chocolate. So, bibenta yung mga doon, commercial. Sige, so yan lang, schedule ng Pangulong Marcos. Malamig na ba ulo ng presidente? Abay, uminit yata ang ulo doon sa joke-joke ni dating Pangulong Digong. Sinakyan pa. Pero sabi niya, naiintindihan naman daw niya ang dating Pangulo. Ayan, kasi mabigat na kalaban daw ang kanilang ticket. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let. Teka muna, bukas. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Bukas ba Cuneta Astrolog nga ba ang mga kandidato ng administrasyon? Oo, Lakay. Campaign na sortie? Para yan dito na sa NCR. Dahil natapos na sila Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, NCR sa Cuneta at Sudom sa Pasay. Matindi ang kampanya ngayon. Parang presidential sortie, ha? Ang nagbabanatan yung presidente at dating presidente. Oo, hindi yung mga kandidato. Ayan. Okay. Ganyan pa ang politika sa atin, mga kaibigan. Masaya. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa iyo, Lakay. Good morning. Daming bayan. Samantala, report mo na kay Val Gonzales. Anong report ni si Val ba ito? Ha? Ba't nandyan si Val Gonzales? Anong report ni Val? Yung bang, ba't wala namang anong report ni Val? Ito bang dengue fever? Ayan, dengue breakout sa Quezon City. Grabe, ha? Abay, outbreak ng dengue sa Quezon City. 10 na ang namatay. Grabe, ha? Abay, paging DOH Secretary Ted Herbosa, ha? Ayan. Iwas mo ng biyahe-biyahe, Secretary, ha? Ang pasyalan niya yung mga ospital. Daming bayan.
Ano sino ba talaga unahin natin? Si Bal ba o si Sherwin? Ha? Ay, anong report niya? O sige na nga. Bal Gonzales, anong report mo, Bal? Ala naman nga. Anong topic niya? Okay, Bal, nasaan ka? Ay, dito sa Matandang Balara, dito sa Quezon City, Mayor, dahil napag-uusapan niyang dengue, ay muling magpapakawala, Mayor, ng mga palaka ang barangay Matandang Balara dito sa Quezon City. Itong inihayag ngayon ng barangay kasunod ng deklarasyon ng outbreak ng nakamamatay na sakit na dulot ng kagat ng lamok na nagtataglay ng dengue virus. Ayon dito kay Margaret Lipata, ang sekretary ng barangay, napatunayan na nila sa kanilang komunidad na ang mga palaka ay makatutulong para kainin ang lamok na nagdudulot ng dengue. Pinakakawala ng mga palaka sa mga creek at mga drainage na pinamumugaran ng mga lamok na posibleng carrier ng salot na dengue. Sa ngayon, sabi ni Lipata, nagpatawag na ng emergency meeting ngayong umaga itong si Barangay Chairman Alan Franza at isa sa pangunahing tatalakayin ng posibilidad na muling pagpapakawala ng mga palaka. Plano na rin ng Barangay Matandang Balara na maglabas ulit ng mga palaka para sa tuluyang pagsugpo sa dengue. Opo, epektibo no kasi kasalukuyan wala naman po parang naitatalang namatay sa dengue sa Ang proyekto, Mayor, ng pagpapakawala ng mga palaka ay unang nagsimula noong pang 2019 kung saan ang barangay ay nagpakawala ng mahigit 1,000 mga palaka sa mga kanal at estero sa lugar. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang iba't ibang mga clean-up drive sa Quezon City para linisin ang mga lugar na maring pamugaran at itlogan ng mga lamok. Patay sa January 1 to February 14 report na inilabas ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division, nasa 1,769 na ang tinatamaan ng dengue sa buong Quezon City habang 10 na ang namamatay. Val. Yes, Mayor. Effective daw ba yung pagpapakawalan ng palaka? Baka mamaya yung mga tambay dyan huliin yung palaka at lutuin yan. Iprito yan. Sarap-sarap kaya yan. Yun nga yung tanong ko kanina, Mayor, dito sa sekretary ng barangay. Pero ang sagot niya, alam naman na kayo ng mga residente, kaya yung posibilidad na pwedeng ulamin o huliin ng mga residente ay hindi na raw mangyayari. Dahil ilang taon pa rin nilang itong ginagawa, Mayor. Saan ang galing yung mga palaka? Saan ang pinagbibili yan? Sa probinsya, dahil itong si Barangay Chairman Alan Franza ng Barangay Matandang Balara ay taga Batangas. So, doon galing Mayor. Batanggenyo pala yung mga palaka Akala ko galing ng Pampanga. Maraming palaka dyan sa Pampanga. Sa atin sa Ilocos, marami rin yan. Doon sa Tarlac, Mayor, unahing huliin yan kesa kung ano pa man. Sinabi mo. Yan sa barangay. Ayan, Yan, Mayor, yung isa sa intervention ng isa sa 142 barangay dito sa Quezon City dahil nga sa deklarasyon ng outbreak ng dengue dito sa Quezon City. Val Gonzales, back to you, Mayor. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Siguro po, wag naman natin iasalat sa DOH yan. Siguro mga LGUs, mga mayors, Abay, Mayor Joy Belmonte. Abay, patawag nyo natin yung mga barangay kapitan dyan at maglinis-linis sa ating mga bakuran, mga estero. At nang sa ganun po, hindi na po madagdagan ang mga nagkakasakit na namamatay dahil po sa dengue outbreak. Pebrero pero Pasko pa rin sa atin dahil may bigay pa rin aginaldo ating Ninong Sherwin Alfaro. Sa ating bagong taon, lakas promo nandyan sa may... nandiyan ka kina birthday boy nandiyan ka sa San Juan City kina Mayor Francis Zamora Jinggoy Estrada. Alamin natin si Sherwin. Nasaan si Sherwin sa San Juan? Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Siyempre, love month pa rin po kahit tapos na ang Valentine's. Ubos na ang pera nyo,
Ito kahit tapos na ang Pasko, ayan, namigay pa rin ng love, love, love ang ating Nino ng Bayan na Sherwin Alfaro. Sherwin! Basta malinis ang komunidad, Wow. malayo sa sakit na dengue. At, Oo nga, linis yan, no? Ang ganda. malinis, maayos ang kapaligiran, talagang ligtas tayo sa sakit na dengue. Pero suggestion lang, Lakay, ba't hindi na lang yung mga Chinese na nagsa-chopstick, yung ipakalat, hindi sa palaka. Bakit? Ano Di ba kinalaman ng yung mga Chinese na chopstick? nagsa-chopstick na, Lakay, marami dyan yung magaling manghuli ng lamok, di ba? Nagamit ang chopstick sa mga martial arts movie nung araw. Si Jackie Chan tsaka si Bruce Lee lang naman yata yan eh. Dapat sila yung pakalat dyan sa barangay na pinuntahan ni Val. Pero dito sa bahay na ito, Lakay, sa San Juan, tignan mo naman, maaliwalas. May mga halaman. Maayos. Dahil plantita Uy, may sampay. Sampay na maong, Lakay, dapat in order. Mula doon sa manipis hanggang sa pakapal. Dapat ganyan yung mga sampay. Siguro nilaban ng champion yan. Champion detergent soap, ha? Ayan. Champion detergent ang laban dyan. Pero ito talaga, Lakay, pinakamalakas dream mo. Nandito kanilang radyo sa harap. May echo pa, ha? Dahil ang magnanay. Ito magnanay ba ito? Tagapakinig. Oo, magnanay. Sino ang nanay? Kayo po? Ito ang anak. Ayan, parang magbarkada lang kayo. Para magkapatid lang, parang puti ang buhok. Miguela Butial. Miguela Butial. Ilan taon na po? 92. Wow! 92! Kababata ni Manong Johnny. Oo. Inabutan ni Nanay Miguela Lakay yung ganda ng Ilog Pasig nung araw na pinakasya na ng Pangulo. Inabutan yata si Tandang Sora. Inabutan na po si Tandang Sora. Tandang Sora ka naman. Nalilinig po yung Tandang Sora doon sa nahukay na mga doon kamakailan lang nahukay yung mga sa yung isa ililinig siya sa Columbarium ngayon. Yung buto ni yun ang nabalitaan niya si Tandang Sora, yung buto ni Tandang Sora. Okay, dyan pala. Sige, yung anak. Lily Lim. Ang ganda ng pangalan, Lily Lim. Lily. Kaya hindi maaraw. Parang Lily's peanut butter lang Ilan taon na? 70. Ay, yung kaya nga libangan yung magnanay, makinig ng radyo. At tanongin nga natin kanina si nanay, paborito daw nila damdaming bayan. Sino paborito ng announcer? Neo Makalma. Aba, bigyan ka agad si Lola. Aba, talaga naman ha? Bigyan sila na Aguinaldo. Oo. At agad natin ng 1,000 pesos dahil paborito si Neo Makalma, meron kayo 1,000. Ayan ha. At syempre, para mas tumatag ang inyong samahan na magnanay, dapat meron kayong baong vitamin E. Pampalakas yan. Oo, tatatag ang inyong relasyon niyan. Mamaya, tirahin nyo. Dalawang, at sa edad nyo, Lola Miguel at saka Lily, tig-isang kutsarita lamang po, ha? Tag-isang kutsarita lang daw po ng vitamin E. Kada araw, isang kutsarita. Ayan, daw. Plus meron pang Mr. 8 Grocery. Yan para sa inyong dalawa yan. Ano masasabi niyo po kay Lakay Deo? Teka, Sherwin. Oo. Kung yung nanay may 1,000, dapat yung anak meron ding 1,000. Dagdagan mo pa na 1,000. Dapat bigyan pa natin ang isa pang 1,000 pesos para naman kay Lily Lim. Yan Salamat po, Mayo Makarma. Maraming salamat po. Wala po anuman, Lola Lily. Sana humaba pa ang buhay po ninyo. Ingat po kayo. Pero mo, magnanay, 94 years old at isang 70 years old. Grabe. Nakatune in palagi sa DZRH. Marunong ba kayo, Ate Lily, mag-chopstick? Marunong po. Pwedeng manghuli ng lamok. Kaya manghuli ng lamok. Hindi daw kaya lang. So, hindi na pwede ipadala doon sa Quezon City. Kaya naman, mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa Deezer 8. Baka kayo nang susunod dating winner sa Deezer 8. Bagong taon, bagong lakas. From Arts number 6,
Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. At babalikan po natin ilang pang mga reports, ilang pang mga issues. At mamaya po mahabigan ay relax lang, ha? Babalikan po natin yung ating ang report na ating bubit, ha? Ayan, yung judge na may illicit affair sa isang lady prosecutor na nahuli ng mister. Naku, Diyos ko po, mahabagin, Coronel Pamandi. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Pati ikaw, Kong Angelo, ha? Ayan, sinusubaybayan mo rin yan, ha? Bakit nabulabog na ba ang mga taga Padre Faura, ha? Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. 8:37. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:46. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Indugabos ngayong Happy Monday. Alright. Nagulat mo naman sa suot mo. Ano ba nga suot? Di ba? Masyado akong balot ngayon. Oo nga, aha. Ayan. Para kung ano, hindi ko rin alam, Lakay eh. Inaabangan pa naman ni Paremanding Bakan kasi Atty. Amir Pelaez yung may cleavage. Ay, Diyos ko naman itong mga Good morning, Sister Good L. morning, Lakay. At kumusta ang mga nanonood at nakikinig sa atin? Ako, live na po tayo napapanood sa ating mga social media accounts, DZRH News Facebook page, DZRH News Television, at sa inyo po mga television via cable channels nationwide po yan. At sa inyo mga radyo via 666 kHz. Ayan. At lahat po ng mga taga Padre Faura, ha? Ayan. Lahat ng mga justices, judges, fiscal at mga abogado nagtetext sa akin. Ayan. Bakit? Kung sino yung ating special na balita. Ang daming chismoso Ayan, chill-chill lang kayo, ha? At pagkatapos ito ating i-interviewin, isusunod natin yan. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang ating aplikante ngayon na Sister L, kababayan mo ito, Oragon din, ha? Ipakilala mo, ha? Mula sa Region 5 ito, Lakay, ba? Unahin ko na ang kanyang mga educational attainment, Lakay. Siya lang naman ay graduate ng Business Administration sa University of the Philippines. Wow. Siya, Lakay, ay graduate sa Ateneo de Manila School of Law. Siya ay isang abogado. Siguro Aquila Legis ito o kaya Utopia. Utopia siya, Lakay. Utopia, Wow. okay. University of the Philippines, Lakay. Nag-aral siya ng master's degree dyan in Public Administration. At siya, Lakay, ay naging abogado ng Angara, Abelio, Concepcion, Regala, and Cruz Law Offices noong, hindi ko na banggitin yung taon. Kasi sabi niya, wag ko na daw banggitin yung age niya. No? Okay. At Lakay, naging member of the House of Representatives siya, Lakay, mula sa ikalawang distrito ng Catanduanes. At naging gobernador din siya ng Catanduanes. At siya, Lakay, ay mayroong law office, ang Verceles Law Office. At principal author din siya, Lakay, ng Philippine E-Commerce Act o yung Republic Act 8792. Wow. At pabatiin mo natin, wala pong iba, ano bang gusto mo itawag namin sa iyo, sir? Congressman, Governor, ayan, dating gobernador ng Catanduanes, dating congressman, Leandro Verceles Jr. Congressman, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong... Nakakabikol tuloy siya. Sa inyong lahat. Jusman Hala Aldao sa Indugabos. Aldao sa Indugabos. Then, ako, hindi, just call me Lee na lang. Lee is okay. Lee. Lee. Pero sa Bruce Lee. Pero sa probinsya, June, kasi Junior rin ako. June. June. Dayunyor. Ayan. Siya ay anak ni dating immigration commissioner
Leandro Leandro Berceles Sr. Ayan. Parang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Ayan. Panahon na yun, yes. Ayan. Ini-interview pa ni parang June nung araw eh. Ayan. Ayan. Anyway, Kong June Berceles na lang. Ayan. Congressman June, bakit mula sa pagiging gobernador, congressman, bakit ngayon gusto mong tumakbong senador? Sinabi ni Ping Lacson, bakit hindi? Para nanonood sa atin si Kong. Nanonood ako eh. Pero sa totoo po, kasi sa tingin ko po, maganda naman yung performance ko bilang isang congressman eh. Like what Sister L said, sabi niya po, I am the principal author. Ako mismo nagsulat ng Republic Act 8792, yung E-Commerce Act. At nagresulta yan sa 2.2 trilyones na pesos ang pumasok sa economy ng Pilipinas. The biggest industry lampas na yung OFW. So number 1 na yun po, that's about $35 billion a year yan. At saka nagbigay yan po ng 5 million direct-indirect employment para sa Pilipino. Then also nakaroon ng RP Web, tawag RP Web dyan na 20,000 plus na koneksyon sa mga eskwelahan, sa mga universidad, kolehiyo at saka sa government offices. And then also, dahil dyan, nakaroon din tayo ng mga online commerce like Shopee, Lazada. And then yung mismo, yung nagiging legitimate po or naging totoo ang mga dokumento sa computer. Dati wala yun eh. At saka wala tayong base pagka may reklamo, pagka online. Pero ngayon may base na. Ito yung E-Commerce Act. Kaya dahil dyan, dati sa landmark legislation, so medyo proud ako dyan. So dahil doon, siguro kaya ko na sa second phase, which is now artificial intelligence. Magagamit natin, lalo na dito sa education. Kasi nagpo-focus po ako sa, hindi lang education, world-class, pinakamahusay sa mundo ng edukasyon. Para sa Pilipino, para sa estudyante, at saka sa out-of-school youth. At isa sa mga advocacy nyo pala, Kong John Berceles, sir, ayan, plataforma ninyo ay nais yung isulong ang paggamit ng AI, artificial intelligence, para sa kakulangan sa edukasyon, para maging world-class ang Pilipinas tulad ng US, UK, Singapore, Australia at Finland. Ayan. Yan. Ang tanong natin, Lakay, kay Kong June Berceles, paano po natin magagamit yung AI, artificial intelligence, sa advantage po ng edukasyon? Alam naman po natin na karamihan nagagamit ang AI dito sa Pilipinas sa paggawa ng mga hindi magandang gawain, katulad po ng scam, panluloko po sa kapwa Pilipino. At isang sample po natin dyan ay si mismong Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na tinawagan daw gamit ang kanyang pangalan na picture, tinawagan si Governor Chavit Singson at nakakuha ng pera. So 150,000. So paano po natin, ano pong magagawa natin dito para maiwasan yung ganito? Ang isinusulong po natin is mapaganda, maging world class ang edukasyon. Pero paano po kung may mga ganito tayong problemang kinakaharap? Well, dun muna tayo sa number 2 question mo, Sister L. Ito po yung sinasabi nila na maraming mga scams dyan. Well, dito sa edukasyon, walang makaroon ganyan kasi may tawag po dito sa artificial intelligence or AI, ay tawag po dyan guardrails. Ibig sabihin yan, pagka tinitrain mo ang AI mismo para sa isang bagay na pwede ka maglagay ng parang restrictions o kumbaga parang tawag guardrails parang hindi lalampas or yung mismo yung AI hindi gagawa ng hindi mo gusto. So for the children, that means yung mga yung inappropriate material, halimbawa yung mga porno, mawawala yun, hindi nasakop dyan sa education. Or yung gusto mo Philippine values, pwede dyan. So yung mga ibang ayaw nyo, hindi yan papasok. Now dito naman sa mismo AI for education na ito, ang dahil dito, ibig sabihin po yan, yung teacher ay nasa loob ng computer.
At yung teacher na yon, 1:1. Dati sanay tayo sa 1:30, hindi ba? Public school 1:30. Yung iba dyan, 1:45. Paano ka kung ikaw yung estudyante dyan, paano ka pagturo na maayos sa maayos, pag 30, takot ka, 50 students. saka takot ka magtanong sa teacher kasi isang beses na-interview ko ng grade 5 sa estudyante sa Intramuros. Tinanong ko sa kanya kung nakakatanong ka ba sa teacher? Says, no, hindi po. Bakit? Takot kami, tsaka yung teacher gusto palagi nagmabadali kasi 45 minutes lang o isang oras at saka kailan tapusin yung lesson plan for that day. Kaya ito, 1:1. Kumbaga, sarili mong guro from preschool hanggang sa kolehiyo ka o hanggang sa universidad or kung may vocational school ka, tuloy-tuloy po yan At magsawa ka na lang, magtanong-tanong ka na lang dyan sa AA na yun. So yun that is yours for free. And then, and kung 1:1 yan, napakalaki ang advancement ng isang estudyante. Na meron isang na lumalabas na Amerikano na pero paano 1:1 yan na kung Junior Berceles sir mga bata nga walang laptop, walang computer, walang cellphone. Kasama po yun. yung sa programa, kada isang estudyante magkaroon ng laptop. Okay. At saka yung laptop yung hindi lang yung ordinary laptop, talagang heavy duty yan. Kahit ibagsak mo yan okay pa rin yan at saka water resistant para sa kung sakali kung magkaroon ng kalamidad, no? Nandiyan yan. At siguro pwede siya magbayad na lang dyan pagka employed na sila. Pero matagal pa yun. So okay lang yun. Ibabawas na lang. Pero sa ngayon, we are trying to educate. We will give 38 million na laptops sa 38 million na estudyante at out-of-school youth. At saka yung internet, libre yan kasi meron na tayong Starlink, yung kay Elon Musk. Yung mga satellite, kada isang barangay, 42,046 barangays at saka 20,000 mga terminals sa mga eskwelahan. Pero sumasablay pa lang si Elon Musk. Ginamit na minsan yung Starlink. Ano yung coverage natin? Oo nga. Parang may ano kasi yun yata, nag-cut ng mga signal. Okay. Nakaka-apekto din yata yun minsan. Yeah, pero maganda dyan. Yung halimbawa, isipin nyo po, like, kada isang barangay plaza may Starlink terminal. Okay. At saka yung capacity yan, mga 1 terabyte kung alam niyo yan. Yes, apo. 1 terabyte and then yung speed yan about 200 megabits per second. Hindi ba? Medyo mabilis na yun. Mabilis yan. Talagang broadband. At saka yan, pwede mo i-directo yung signal sa mga Wi-Fi na outdoor Wi-Fi. So, sakop mo yung buong plaza, magkakaroon ng free internet yan. So, ito yung gusto nyong... mura lang naman Hindi ko maintindihan bakit hindi nila ginagawa yan It costs only about 20 billion pesos yung capital outlay for 42,000 barangays at saka 20,000 eskwelahan. And then after that, every month, every year, 5 billion lang. Kayang-kaya ng GAA yan, General Appropriations Act natin. Okay, nakita ko itong mga advocacies mo, Congressman June Berceles, sir. Ayan, 1 laptop per student, kailangan ng 2 trillion. Every student will have their personalized AI called Bespoke AI. Anong ibig sabihin paano po pala itong Bespoke AI? Is parang sa madaling salita, that is also called hyper-personalized education. Meaning, 1:1. Hindi pa nangyari po yan sa Pilipinas at sa ibang bansa, ginagawa yan, pero pilot test lang. Pilot so, test. kung gawin natin ng national yan as a program, mauna pa tayo sa mga ibang bansa na industrialized like yung Estados Unidos, UK, Singapore. Kung magkaroon Kaya natin yan. Kung mga estudyante, kaya magkaroon ng laptop lahat. Pero kung yun yung problema kasi natin dito sa Pilipinas, yung ibang lugar, katulad po sa ibang area ng Albay, mayroong mga lugar na walang signal at the same time, wala din pong internet. So dito po ba papasok yung sinasabi nyong Starlink? Yes. So, ang mangyari dito, yung mismong AI natin, hindi yan kailangan ng continuous online ka. Okay. Pwede ka mag-download ng offline yung mga modules mo. Okay. Balik ka lang doon sa barangay plaza. Siguro
kada linggo, Download. punta ka, download mo, then balik ka sa bahay mo. Congressman June Barcelos, sir, ayan, matindi po ang traffic dito sa Metro Manila ngayon. Ayan, meron ba kayong solusyon? Ayan, may sinasabi kang traffic decongestion through AI. Paano gagamitin ang AI sa paglutas ng traffic sa Metro Manila? Ito po, this is Economics 101. Okay. Eco 101. May demand solution, may supply solution. Yung supply solution, madalas yung gobyerno nandun. Ibig sabihin yan, nagko-construct po sila ng mga kalsada, mga tulay, at RFID, mga ganon. Pero hindi ko maintindihan bakit hindi sila pumuporma dito sa demand side. Yung demand. Ibig sabihin demand, yung behavior ng tao, yan ang pwede natin baguhin. Kumbaga, lahat po tayo, example lang. For example, magbibigay tayo ng 100 credits, parang load, kada isang motorist. Na yung 100 credits, pwede ka maggamit yun pagka pumupunta sa isang lugar na sakop sa programa. Ang programa na yon, tawag po dyan, TRAD. Traffic Reduction and Deterrence Drug. See, so pagpasok mo dyan, may bawas doon sa load mo. Parang nag-load, parang sa smartphone, may load. So, and then parang waste yan eh. So, i-check mo yung destination mo, then lalabas yan, ilan ang bawas sa load mo. Now, kung mas ma-traffic doon, mas malaki yung bawas. So, parang fixed coding to, pero variable, kumbaga parang flexible. Parang waste lang yan, Kong Barcelos, sir. Yes, no, but the moment, pag tapos na, wala ka ng load, supposedly, hindi ka pwede na pumunta sa lugar na yon. Kung EDSA, hindi ka pwede. Pero may solution tayo kung talaga may emergency or not. Pwede ka bumili ng load. Pero yung bili ng load, hindi sa kumpanya. Kasi kung sa kumpanya, ang lalamang dyan, yung mga mayaman lang. Yung mga mahirap, lugi sila. Kasi siyempre, kulang rin sila sa finances. So, bibilin mo sa isang tao na gusto ibigay o ibenta yung load niya. Kaya equal lahat. So, paano yung, kung para magkakaroon ba ng yung mga barrier, ganon? Para No need. No RFID, no nothing, no infrastructure. All kailangan lang po ay isang cellphone. That's it. Pero alam mo, kinakatakot sa AI, Congressman June Barcelos, sir, ay yung baka magamit sa panluloko. Ayan, ano ang safeguards dito, Congressman, sir? Ayan, kasi nandun na yung, alam ba, yung nangyari kay Secretary John Vic Remulla at Governor Chavit Singson, face-to-face ang mukha niya. Well, nasa education lang po ako ngayon dun sa AI. Because yan, pagka ginawa na natin yan, talagang malaking accomplishment na yon. Pero doon sa sinasabi mo po, yung mga masama na lumalabas, well, siguro that is nasa cyber unit na yan ng NBI. Pero we can give them suggestions. Pero doon sa example, yung sinabi ko yung guardrails, basta pagdating sa education, pagdating sa mga minors or mga estudyante natin, pag ayaw natin yung isang material na masama, hindi yan papasok. Okay. So safe sila. Safe. Kayo ay tumatakbong senador sa ilalim ng Partido Federal. Sino ba mga kandidato sa pagkasenador ng Partido Federal? Buhay pa ba yun? Well, actually, medyo may conflict tayo dyan kasi sa totoo po, yung dating ang officials dyan, dapat na-expire nila as of September 18, 2023. Kaya pumasok, nag-election kami. Pero hindi po yan na-recognize ng COMELEC because syempre that is the presidential... Partido ng presidente, hindi ni-recognize ng no, hindi na-recognize yung side namin. Okay. Hindi ko lang sasabihin bakit, no, pero ganun talaga sa politika. So, what happened that we filed a petition for certiorari sa Supreme Court. So, under review pa. Yung legitimacy question namin. So, nandun pa lang yan. Then we just wait. Hintay lang po namin yung resulta. So, sino mong kasama mong kandidato ngayon sa Partido Federal? For Senator, ako lang po. Pero the COMELEC determined because nakaroon sila ng resolution na na-recognize nila yung ibang side ng PFP. I was declared as independent, which is okay, which means I can go to
Marcos, I can go to Duterte, I can go to anywhere else. Okay lang yan. Mas maganda pa nga sa akin yan eh. Okay. Kong Gov, marami pong problema ngayon. Puntahan po muna natin yung issue po sa food security ng ating bansa. Alam ko po kayo ay galing ng Bicol. Doon po sa atin, maraming magsasaka. Ang problema po natin ngayon, patuloy na pagtaas na presyo ng bigas at iba pa pong agri-products. Kung kayo po ay iluluklok at ihahalal ng ating mga kababayan, ng masang Pilipino sa Senado, ano po ba sa tingin ninyo ang pwede nating maitulong para kahit papano po ay masolusyonan o magkaroon tayo ng konkretong solusyon sa mga ganitong problema? Isama na natin dyan ang smuggling at iba pa pong problema, hoarding at yung iba pa pong mga pagsasamantala dito po sa ating problema sa agri-products. Alam niyo si Terrell, malaki problema yan eh. Hanggang ngayon hindi pa ma-solve. Ginawa nila lahat. Pati yung mga nag-release na sila ng NFA ng bigas na ka-store ilan mga 300 metric tons yata para magkaroon ng lugar para yung next harvest papasok diyan eh. Pero it is something that talagang kahit yung mga experts hindi rin kaya kasi marami talagang problema diyan eh. All I can offer is isang component diyan yung transport ng mga bigas na tsaka yung mga market farm produce sa urban centers like Manila for example eh. Isang problema lang diyan kaya tumataas at nadidelay is because of traffic. So sa humble undertaking ko po, I can solve the traffic with yung TRAD na yun. And they should try that. In fact, si Secretary Remulla dapat sabihin sa kanya, congestion pricing is not the way to go. Imposible kasi pag may congestion pricing, ibig sabihin, magubad yung tao dyan, mangyari dyan, lugi talaga yung mga mahirap. Yung mga financially challenged, pati yung everyday mga middle class lugi, yung mga yayaman lang ang magbe-benefice dyan. Do not do that. Do not charge them yet. Gamitin nyo lang yung load system ng TRAD. Ibig sabihin yan, lahat po libre, 100 points. Na kung gusto mo talaga makaroon ng extra access sa mga sa kalsada, like EDSA for example, bayad ka na lang. Pero at that time, maubos yung 100 points mo. To do it that way, mas maganda. Tsaka kung bibili ka, bilhin mo sa isang tao na gusto ibenta sa inyo para mag-i-equal lahat. That is the way to do it. Okay. And also Magalong, he should also, if this goes to Magalong, pwede mo gawin yan sa Baguio. But do not go congestion pricing. That's the wrong way to go, especially for the Philippines. Wrong na wrong. Okay, Congressman Juna Barcelos, sir. May man on the street tayo, Sister El. Ayo, sino nandun sa labas na magtatanong kay mayroon ba? dating governor, dating congressman? Nasaan na? Hindi ko makita. Ayan, sino bang magtatanong? Lotto King? Wala pa daw wala lakay. Wala pa. Anyway, Congressman Juna Barcelos, sir. Ayan, so ano pa ang aasahan ng ating mga kababayan kung iboboto nila ang isang dating congressman June Barcelos bilang senador? Well, ito po, magandang news po ito. Basta ako, pwede ko ipangako yan kasi kaya ko kasi I did everything. Hindi lang sinasabi ko nung gusto ko ito dapat gawin natin or dapat itong problema. Mismo, pagka meron akong proyekto or platform, talagang inaaral ko palagi yan at saka grabing research ko dyan. Pagka meron na tayong AI sa edukasyon, dahil dun sa 1:1 education, I can promise you, dadami ang professionals. Lalakas ang sweldo, ang sahod ng mga tao diyan at saka aangat ang Pilipino, pati yung pamilya nila mula sa kahirapan at not only that, uunlad ang Pilipinas ng grabe. And I can promise you, siguro proud na proud tayo pagka nakikita po natin na maraming awards ang mga anak natin, no? Ganun ang mangyari diyan eh. We will be world class. Ibig sabihin parang yung Harvard, yung Columbia, Stanford University, University of Singapore, lahat yan, kaya po natin i-match yan. Basta may AI tayo. Ayan. At saka sa mga indigenous, halimbawa sa communities, talagang hirap na hirap sila, kawawa talaga sila. Yun, pwede sila magiging world class.
the highest education possible. So, hindi na pwede sabihin na hindi ka graduate dahil sa hirap mo. We can do it with the AI kasi malilibre rin yung mga laptops na yun. So, that I can promise that. And then in 2050, kaya natin maging first class. First world country. Kaya-kaya. Congressman June Bercela, sir, ayan, bilang panghuli, nasa inyo po ang pagkakataon, kausap yung ating mga kababayan, ayan, umapilo kayo para kayo po, bakit ikaw ang kanilang iboboto? Yeah, kasi alam mo, suwang-suwa na ako sa nangyari po sa gobyerno natin eh. Dati pa ako bilang isang congressman, 1992 up to 2001 at saka nagiging gobernador ako from 21 up to 27 and then umalis ako sa gobyerno. Kala ko okay na ang Pilipinas pero wala pa na nangyari at saka yung mga solusyon napaka dali. Importante lang dyan gawin. So akin naman ang solution ko dito hindi yung traditional na sinubukan na natin lahat, talagang wala na talaga. So let's try this and I can tell you ito talaga ay ang pinakaugat ng problema sa buong Pilipinas. Pag masolve ito, yung edukasyon natin, lahat ng mga ibang problema ng Pilipinas, krimen, droga, yung mga poor governance ng ganon, talaga mawala lahat yan. Because yung mga mismo yung tao magiging super Pilipino na. Kumbaga talagang matalino sila at saka hindi pwede sila lokohin ng mga politiko. Congressman Leandro Bercela Jr., sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Diyos Mabalos. Diyos Mabalos. 65 sa balota. 65. Number, yes, number 65 Number 65 sa balota. Ayan. Ito, may flyer rin tayo. Lahat pala pwede sa sumabay yung mga ibang kandidato kung gusto nila kung gusto nila yung plataforma ko, pwede sumabay. Gawa lang sila ng flyer. Ako mismo magbibigay ng artwork at saka contact sila sa newdirection065@gmail.com. Ayun, ito, New Direction. New Direction, parang One Direction yan. Yes, New parang One Direction. Parang K-pop na ako. Kasi dapat talaga New Direction tayo kasi yung lumang direction, walang kwenta na yan. Congressman June Bercela, sir, Diyos Mabalos, thank you and good morning and good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:17. Walang pasabi si Kuya Het eh. Nagdadaldal pa ako rito eh. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Aba, yung mga vloggers daw na at influencers na inimbitahan ng House Tricom sa issue ng fake news, abay pagka daw hindi sumipot, abay iko-contempt na sila. Ha? Ayan, ipapa-aresto na. Ha? Standby Edniel Parosa, standby Giselle Ricafort. Naku, Diyos ko po mahabagin. Oil price increase na naman bukas. Lakay. Ala na bang katapusan yan? Pagkatapos kung mag-rollback, 20 centavos, 10 lakay, centavos. kaya nga lakay anong tayo eh. Inuuto-uto na tayo. Kaya nga itong secretary ng Department of Energy, di ko malaman kung nagtatrabaho pa ito. Ha? Ayan. Mr. President, baka naman kayo na po ang kailangan umaksyon dito, Mr. President. Ba't niyo ipatawag yung mga, yung palitan mo na yung Department o Secretary ng Department of Energy? Wala naman silbi yata ito, ha? At siguro baka pwede ipatawag yung mga stakeholders sa mga nasa oil industry, ha? Baka pwede masabihin ni, moderate your greed. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, birthday boy? Senator Jinggoy, birthday mo pala ngayon, ha? Nako, eto na yung mga taga Padre Faura. Ayan. Ayan na yung mga listeners natin, mga justices. Ayan. Mga listeners natin, mga judges.
lady prosecutors, mga fiscals, ayan. At mga abogado, ayan. Eto na, ha? Kanina pa ako pinuputaktin ng mga text dito, Sister Akala Elle, ko ha? pinuputakti ka ng mga chismis. May mga chismosa. Ayan. Huwag mga masyado ng mga prangka. Socially aware. Ayan. Filtered yung socially aware. Naman. Ayon na sa ating bubit, sandali lamang Manang Milky, makinig ka muna, ha? Dahil sigurado tatanungin ka ng mga congressmen na naman mamaya, ha? Ayon na sa ating bubit, Sister Elle, una, alam mo pa rin Vic De Leon Lima na nagkaroon pala ng illicit love affair? Ang isang judge at isang lady prosecutor, Sister Elle. Ba't katawa ng tawa? At ayon na sa ating bubit, Sister Elle, si judge at saka si lady prosecutor ay parehong taken na. My goodness. Taken na? Kasal? May pamilya? O may jowa? May kanya-kanya ng pamilya, Sister. Oh my God. Parang ang saklap naman. Ay, napakasakit talaga, Kuya Eddie, ha? At ayon na sa ating bubit, nagsimula pala ang love affair nitong si Judge at saka si Piskal. Sila pala ay nagkasama sa isang korte, Sister Elle. Kasi alam mo yan, pagka judge sa piskal, ayan, may sama sa isang korte yan. Ayan, si piskal, siya ang magre-recommenda nung kung kakasuhan yung inireklamo sa piskalya, mga ganon. Abay, dun pala nagsimula, nag-cross ng landal nitong si judge at saka itong si lady prosecutor. At ayon na sa ating bubit, siguro sa araw-araw na ginawa ng Diyos na magkasama sila, ayan, na-develop. Ewan ko ba kung picture? Na-develop, char. Corny. Pakita ko yung picture sa iyo, mamaya. Talaga mayroon si Judge naman kasi alin yung babae dun? Ha? Sino yung babae? Judge o yung yung judge lalaki. Ayan. Kaya sabi ko lady prosecutor. Ay, lady. Sorry. Sabaw. Higop sabaw. Umaga pala lakay eh. Oo nga, di ka nagkakape ng coffee drop eh. Ayan. Good morning Kuya Jong. Ayan, Francisco. Ayan. Kumusta ang coffee drop natin, ha? Ayon na sa ating bubit, Sister Elle, sa tagal na pagsasama nitong si Judge at saka si Piskal, na-develop yung kanilang illicit love affair. Pero kahit itinatago ang kanilang bawal na pag-ibig, Sister Elle, kung makatawa kayo, asan yung tawa-tawa ako sa bawal na pag-ibig. Asan yung bawal na pag-ibig napakalalim mo bawal na pag-ibig. Rico J, asan yung bawal na pag-ibig mo rito, ha? Ayan, hindi ko makita si Rico J, ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister Elle, ayan na, saan na nga ba yun? Para mas ramdam. Oo, ayan. Ito na lang. She knows when I'm lonesome. Yan. Gusto mo ba yan? Ayaw mo yan? Eyes when I'm sad. Nakakaantok. She's up in the good times. Ikaw kasi alam mo kanta mo, rap-rap na hindi mo Hindi lakay, OPM ako. OPM ka ba? Support Ayan. local tayo eh. Anyway. Ayon na sa ating bubit, Sister Elle, eto na ang malungkot na parte ngayon, Manang Milky. Ayan, Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Ang mister ni Lady Prosecutor Sister Elle ay isa palang koronel. Patay tayo, mababaril tayo dyan na kayo.
sa sinabi mo, Sister El. Ito ay isang kavalyer. Ayan, graduate ng Philippine Military Academy, Sister El. Nako, mga mista. Ha? Sa mga buti lang, mga mista sa PMA Sandigan 82. Ha? Ayan. Mababait ba yung mga yan? Ay, mababait ang mga yan. Siyempre naman, mga lolo na yung mga yan. Kahit na mga babata pa ang mga yan. Mga bata pa ba? Young at heart. Good morning mga mista sa PMA Sandigan 82. Ayan. Matitino lahat ang mga yan. Sabi mo, shout out daw. Nag-message. Sino? Itago natin sa pangalang Alex Go. Shout out daw sa lahat ng 41 Sandigan 82 na nag-attend ng homecoming last February 14 and 15 at belated Happy Valentine's Day daw sa akin. Ay, ako pala yung binati. Ayan. At lakay daw, successful daw pala ang inyong Travelers Golf Tournament nung kahapon. Ayan, mula kay Sir Alex Go. Ayan. Maraming salamat, Kuyang Mr. Alexander Guo. Ayan. Namiss ko yung mga mista sa pagmamarcha sa PMA. Ayan. Mga alumni homecoming. Ayan, congratulations. At syempre sa pauna ni Mr. Mayor Benji Magalong. Ayan. Lakay Claire de la Fuente daw, sabi ni Victor de Leon Lima yung bawal na pag-ibig. Oo. Hanapin mo yung background bawal head. Na pag-ibig. Ayan, i-under mo nga. Ayan. At ayon na sa ating bubit Sister L, ayan, abay, syempre, koronel ba naman? Di man aabot ng ranggong koronel yan, Sister L. Kung medyo aanga-anga. Yes, yan ay magaling. Yes, kung kayong mga babae daw ay malakas makaramdam, Sister L, mga lalaki rin na magaling din makiramdam. Oo naman. Bakit di ba tao yan? At ayon na sa ating bubita Sister L, ang lupit naman kasi Sister L Ayan. Kung talagang mahal ni Judge, yung lady prosecutor, ayan, sabi nga ni Bossing Edlas, ayan, Arman Aquino at saka si Binoy, ayan, dahil mahal kita, sasogo ka. Ayan. Hindi man lamang nagsogo, Sister L. Saan ba nag-ano? Ay, Diyos ko, ayon na sa ating bubita, Sister L. Ay, wag mong Sister sabihin L. sa akin doon. Sa ano? Ayon sa ating bubit, ang kanilang love nest, Sister L, ay dun sa place of abode, sabi nga nila. Bahay mismo ni Lady Prosecutor, Sister L. Binaboy naman ng todo. Nagkalat sa sariling tahanan. Ayan, sabi ko rin ko, Jay, daigdigan. Tao ka ng tao. Kapag umibig, kung ito ay isang bawal sa buhay. Ay, Rico J, kumusta ka na, pare ko? Miss you. Love you, pare ko, ha? Kakamiss ka din. Kinabata ka ni parang Jun Soler. Pakikalabit sila kaya. Ayon na sa ating bubita, Sister Ella, dahil nagduda si Coronel, ayan, na merong hindi magandang nangyayari, ayan, eto na ngayon, Sister Ella. Siyempre, Coronel ba naman yan? Naglagay ng CCTV sa loob ng bahay. Na hindi alam ni Mrs. Yes, hindi alam, Sister L. Alam mo pa naman ngayon, Lakay, high-tech na mga CCTV Ay, sinabi ngayon. mo, ha? Pwede nang ma-monitor yan sa cellphone with audio. Anong cellphone, Sister L, ha? Wala yung minsan naglaro kami itong sina Igan, yan teke ito Arnold Clavio, tsaka si Joel Reyes Sobel ng DCWB. Ayan. Binanggit talaga yung istasyon Number 2 sila. Hello sa mga taga-New Center. Meron palang Ray-Ban ngayon, Sister L.
Ray-Ban, ha? Ray-Ban, akala mo, salamin talaga, ha? Lakay yung Ray-Ban, brand yun, ikaw naman. Ha? Brand yun? Ray-Ban Brand ng Ray-Ban talaga, yung mismong brand. May ganun sila? May camera na, may audio pa, may recorder. Pang ano yun, Lakay? Pang spy. Kaya nga nabibili daw sa spy yun, Lakay. Kaya nga kaya makita mong kaya baka mamaya yung mga kausap nyo, ha, baka may Lakay, nag-uusap. magulat ka mamaya, x-ray pala yun. Hubad ka naman sa kausap mo. Yun ang sabi ng isa baka may x-ray yan, bakita mo pag nakita mo nakahubad ako. Ayan. Ayon na sa ating bubit, Sister El. Eto na ngayon. Ayan. Ayan na yung Ray-Ban na pwedeng i-record, pwedeng i-connect sa cellphone. Parang naka-Bluetooth wireless lang. Wireless yan, Lakay. At saka, ang linaw, ha? Tsaka ang audio niyan, Lakay, buo na din. Mas malinaw pa nga sa cellphone, ha? Maraming nabibili niyan, Lakay. Ayan, ayon sa ating bubita, Kuyang Danny Lopez, Kuyang Mayor Joy Peñano, relax lang kayo dyan, ha? Ayan, nako. Relax lang dyan, Tisoy. Ayan, Dr. Roel Aguila, ha? At Attorney Jun Samaniego. Oy, Attorney Jun Samaniego, ikaw ay isang criminal lawyer, ha? Pagka ganun bang ang crime, ayan, katulad nito carnal knowledge, pagka ba ito ay ginawa sa loob mismo ng bahay ng isang partner, babae o lalaki, ito ba ay maituturing na tinatawag na pabigat, yung aggravating circumstance? Ayan, kasi parang binastos mo na yung bahay mo. Binaboy, Lakay. Ayan, Tapos, ano pa? Ayon na sa ating bubita, Sister El, ang ginawa ni Colonel, ayan, naglagay ng may mga narinig na siya, nagdududa na siya. Kasi pagka daw may kausap, sino kausap mo? Di, kliyente yan. Ayan ba? Papalusot. So anyway, nagduda na si Mr. si Colonel. Naglagay nga ng sikretong CCTV dun sa bahay at dun sa kwarto nila, Sister El. Pagkatapos si Colonel kasi wala nga pala siya lagi. Yes, sabi niya, uwi muna ako sa probinsya. Ayan. So, huhulihin niya ngayon. Sige, ilang days ka ba? Mga ilang araw lang. Tuwan-tuwa siya ngayon. Makakabuelo siya. Haharot. Eto ngayon na Sister El. Wala siyang kamalay-malay. Si Lady Fiscal, Lady Prosecutor, siguro tinawag si Judge. Malis na. Probinsya. Pwede ka nang pumunta rito. Ayon na sa ating bubita, Sister El, eto na ngayon. Nagpunta naman si Judge. Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister El, pagpasok pa naman sa pinto, Lakay, wag mo nang i-ano yan. Ito naman Ganun ba yan? Wag mo nang i-ano. Ayan. Basta yun na yun. Yes. At ayon pa sa ating bubita, Sister El, ang mga vloggers at influencers posibleng patawan na ng contempt kung iislabin pa ang hearing ng House Tricom sa fake news. Alamin mo natin ang detalye mula kay Manang Milky Rigunan. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakay, tulad ng request ni Sister L at ng marami nating mga listeners, pwede mo nang ituloy mo na. Mamaya na lang ako mag-report. Mahaba yung long distance mo. Yung load mo, mag-report ka muna. Sige, Lakay. Sige. Anyway, ipagpapatuloy bukas ng House Tri Committee ang hearing laban sa paglaganap ng fake news lalo na sa social media. Tatalakayin sa hearing ang inisyo na show cause order sa ilang media personalities at mga vlogger na nabigong dumalo o sadyang hindi dumalo sa unang hearing noong February 4. Nagbabala ang House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information na hindi pagsunod sa show cause order ay pwedeng humantong sa mas mabigat na aksyon ng komite gaya ng pagpapalabas ng mga subpoena at pagsasampa ng contempt charges. Binigyang diin ni Laguna Representative Dan Fernandez
ang overall chairman ng TRICOM. Mahalagang mapanagot ang mga digital influencers sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Paliwanag pa ni Fernandez, hindi nila pinagbabawal ang kalayaan sa pamahayag pero malaking kaibahan ang pagpapakalat ng fake news. Kabilang sa binigyan ng show cause orders ay sina Trixie Cruz Angeles, dating hepe ng Presidential Communications Office, Lorraine Badoy, Jay Sons at iba pa. Matatandaan noong February 4, 3 lamang sa mahigit 40 social media personalities na inimbitahan ng TRICOM ang dumalo sa unang hearing. Ako si Nuke Rigunahan nagulat para sa DCRE. Milky, Una sa Pilipinas. ilan ba yung sinugpi na yung ipapatawag sa TRICOM? Alos 37 lakay Wow, ang dami. binigyan nila ng patina. Kasi more than 40 social media influencers, 3 lamang yung umaten noong February 4. At ang sabi nga nila ay ito ay parang pag-isnab doon sa hearing ng komite. Kaya ang sabi sa bukas, ang hearing ng TRICOM, dapat ay umaten na yung binigyan nila ng show cause order or else sila ay masasampahan ng contempt charges at baka daw mapabigat ang kanilang kaso. Nako, di magkakasya sa kulungan sa Congress yan. Dami. Kung i-contempt lahat yan, Manang Milky. Ayan, dami pa kay Ang speaker. dami niyan na Manamilks. Oo, kaya mukhang aaten lahat sila bukas, Sister L at Lakay, dahil nagbabala na ang komite na naghahanda sila o mahaharap sila sa mga kaukulang kaso. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat, Manang Milky, at itutuloy ko na ating espesyal na balita. Yes, Lakay, maraming naghihintay. Balik sa inyong dalawa. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Hindi daw makapaligo Lakay itong si Victor de Leon Lima dahil sa ganun ba? sa bubuit mo eh. Ayan, huwag ka naman mag-shampoo, parang Vic. Kahit walang ligo, di naman yan mahalata eh. Ayan, Oo. Pero ito Lakay, itutuloy mo ba o si Edniel muna? Si Edniel muna? Si Edniel muna Lakay? Ikaw muna, Het? Sige, si Edniel muna Edniel muna, Lakay. para tuloy-tuloy ating espesyal na Para balita. hindi ka naman mabitin. Ayan, ang Armed Forces of the Philippines at ang German military kasado daw mag-collab Lakay sa cyber warfare maritime drills. Ang detalye balita, bubulol tuloy ako. Ibalita mo RH 52. Dami kasi buwabati sa'yo. Ang ganda naman na araw ni Sister L. Ay, talaga ba? Akala ko ba ayaw nyo ng balot na lumpia? Maganda. Sana ayan, basta, ayan. Lovable pa rin si Sister L. Ayan. Kaya love na love ko yung mga yan eh. Yung mga ninong ko yan eh. Ang report mula kay RH 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, palalakasin pa ng Sinatahang Lakas ng Pilipinas ang International Defense Partnership nito sa pamamagitan ng pagkipagpulong sa German Defense Forces. Personal na tinungo ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang Alemania para sa high-level Munich Security Conference kasama si General Carsten Breuer. Tatalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas sa kooperasyon, lalo na sa cyber warfare na matatanda ang pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama rin sa key areas na tutok ng AFP at German Armed Forces ay ang military education at maritime cooperative activity. Una nang sinabi ni General Bronner na umaasa siyang makalalahok pa ang ibang bansa sa joint military drills na isinasagawa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa AFP Public Affairs Office, layo ng tulong na mapatatag pang interoperability ng dalawang partido sa pagtugon sa tinawag nitong shared security challenges. Ang Munich Security Conference ay taunang meeting ng Defense at Foreign Affairs policymakers sa iba't ibang bansa at ang kinikilalang pinakamalaking forum kung saan dinidebate ang mga international security concern. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Mga kamag-anak ni Hitler, ayan, sasama. German. Ayan. At ang mga German Shepherd, ayan. Sige, the more the better, marami tayong kaalyado. Ayan, parin tayo basta binubuli ng China. At Senator Jinggoy,
according to my bubuit. At ayon na sa ating bubit, Senator Jinggoy birthday boy, bati mo natin happy birthday si Maria Luisa Cabral. Ayan. Happy birthday, Tita Malu. Ay, Malu, binabati ka ni Aya Yupanko ng DWIZ. I love you daw. Love daw, ha? At para sa lahat po ng mga kaibigan, kakilala, kaklase, ayan, kamag-anakan ni Malu Cabral, ang celebration po, ayan, siya ay nag-iimbita sa Sofitel. Ayan. Sarado sa UMT. Sofitel, ayan. Happy birthday din kay, di ko natanong kung ilan ang taon mo, Malu. Ayan, alam ko, nagkasabayan tayo sa Nabotas pa. Ibig sabihin, dual citizen na ba si Tita Malu? Batang-bata pa yan. Bata pa ba? Tulad ko yan, 45 lang yan. 45 lang? 45 ka lang? Yes. Okay. Happy birthday din kay Owie Cruz. Ay, Madam Owie Cruz, happy birthday. Aba, binabati ka ni Idol, si Mr. Rolls Royce, Mr. Willie Titen. Ayan, yung distributor ng Rolls Royce. Oo nga, Lakay. Baka pwede ako makaarkila ng isa dyan. Oo nga, ha? Ayan, gamitin ko lang bridal car. Ayan. Anong gusto mo, Rolls Royce o Mini Cooper? Syempre lang kayo bibihira lang sa Pilipinas. Ayan, o nga, may nakita ko nakasabi ko na sa Skyway. Wow, Rolls Royce Nanlalaki yung mata, Lakay. Wow. Pero mas maganda yung Rolls Royce ni Freddy, boss. Good morning. Ayaw nga, naka-display sa Star City. Ayan. Happy birthday kay Manang Doris Bigornia. Happy birthday, Manang Doris. Uy, happy birthday ng po. DZAM. Ayan. DZAM. Ayan. DWPM? DWAM pala. PM? PM ba sila? Akala ko AM. Umaka yung programa ni Manang Doris Bigornia. Ikaw naman, Lakay. Ay, alam mo, Lakay, binati mo siya ng happy birthday. Alam mo ba na kasama natin siya, hindi ko nabanggit sa'yo, tayo ay nominee. Nominee tayo ng Laurus Nobilis Media Excellence Awards ng University, ng Lyceum of the Philippines University. May alma mater. Sa Cavite ito. Cavite Campus. Yes. Tayo ay nominee, Lakay. Ang category natin ay Radio News Anchor. At sa female category ay kasama ako sa nominee. At si Miss Doris Bigornia. At ikaw naman, Lakay, sa male Radio News Anchor. Nominee ka rin. Salamat po sa Lyceum, LPU Cavite. Maraming salamat. May alma mater o Intramuros ako. Ayan, kami na Sir Jerry Baha. Kayo, kayo dito. Romel Fuertes. Ayan, mga Lyceum boys yan. Ayan. At si Henry Umaga Diaz, classmate. Ayun, balita ko, nasa Canada ka na raw. Ay, talaga ba, Lakay? Parang may school bukol niya, nasa likod ka parati. Parehas kayo. Habang nagle-lecture si Professor Denita Papa, kwentuhan kami dun sa likod. Halata. Ay, Manang Doris Bigornia, naragsak nga pa nagkasangay Manang. Ayan, binabati ka ni Alvin El Chico. Ayan. At happy birthday din kay Father Saldi Fababaer. Uy, Father Saldi Fababaer, kumakandidato ka palang konsyal parang sa binati ko yung nakaraan, Lakay. Happy birthday po. Friday ang birthday niya. Sabado pala. Ayan. Happy birthday, Konsehal Father Saldi Fabaer ng Odyongan Romblon, kay Yusek Reynaldo Mapagu. Ayan, kuyang, ang administrator ng PIBAO, Philippine Veterans Administration, at Dr. Bernie Anabu at kuyang Daniel Chua. At happy birthday din kay Egay at kay Nicolas from Kaloy and Nicolas family. At eto, ninong mo rin isa, si Renadar, ha? Pakibati daw ng pakibati si Colonel Carlo Aquino ng Vilo na Hospital. Abay, lagi nakinig daw sa damdaming bayan. Ay, Colonel Aquino, good morning. At congratulations muna sa mga public installation, mga brethren ng Dapitan Masonic Class number 21, mamayang 1 o'clock sa Grand Lodge, ha? Ang incoming worshipful master, Kuyang Jose Jonathan Jojo Atienza. Ay, Kuyang Jojo, congrats. Senior Warden Emilio Villa, Junior Warden Luigi Bernus. At abay, paano hati natin ang katawan natin dito, ha? Pati pala mga brethren natin sa Sultan Harun Al-Rasid Lukman Masonic Class 406. Abay, public installation din ng mga officers nila ngayon sa Scottish Rite Temple. Alas 2 naman ng hapon. Congrats. Worshipful Master Clark Villa, Senior Warden Ibrahim Calaw, Junior Warden Richard Baloloy. At ayon na sa ating bubit, Senator Jinggoy,
Magko-commercial daw muna kami sandali bago na ituloy. Ayan, ano ang nakita sa CCTV na inilagay ni Coronel? Ayan. Ano ang nangyari? Saan ginawa ang... Natatawa ko sa'yo. Alam mo na, turo sa akin ni Badong Royales ng DCRH drama. Ayan, bakit? Mag-commercial na tayo. Abangan po, mahibigan, ano ang nangyari? Ang susunod na kabanata. Sa ating dulang. Ano ang ginawa ni Colonel nung makita ang ganitong eksena? Abangan ang susunod na kabanata makalipas po ang ilang paalala. Ang oras ay hatid sa inyo ng Robotic Surgery Services ng Makati. Dito sa ating daigdigan, kapag umibig, kung ito ay isang bawal. Oras, Sister L. 9:53. Alam mo, inaantok na ako sa kanta. Bago yung bawal-bawal na yan. Ayan, anong sabi ni Recta Senator Bam? Aba, mayroon siyang ito lakay, nangako si dating Senator Bam Aquino at siya ay independent senatorial candidate na magtatrabaho para maitaas ang sweldo ng mga guro sa bansa. Bukod sa dagdag sweldo, isusulong din ni Senator Bam ang dagdag na pondo para sa laptop, chok at iba pang gamit at pamasahe ng mga guro para naman mas maging epektibo sila sa pagganap sa tungkulin. Ayon kay Aquino, ito'y pagkilala sa mahalagang papel na kanilang ginagampanan sa ating bansa, lalo na pagdating sa edukasyon ng mga Pilipino. Makatutulong din ang mga pagkilos na ito para maiangat umano ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kapag muling mahalala senador, balak ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at tiyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang na ang mga out-of-school youth. Ba't ka natulala? Sige, tapusin mo natin mga report para tuloy-tuloy na tayo si Giselle. Dahil alam kong nababad trip ka na naman, alamin nga natin ang magkano at eksaktong itataas ng presyo sa produktong petrolyo bukas yan, lakay. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, ito munang isang nagmamadaling balita dahil isang residential area yung kasalukuyang nasusunog sa Dita Street, Barangay San Antonio, Makati City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog kaninang alas 9:22 ng umaga at itinaas sa unang alarma kaninang alas 9:28 ng umaga. Patuloy na inaapula ng mga pamatay sunog yung apoy sa nabanggit na lugar. Samantala, inilabas na nga ng Department of Energy ang pinal na taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, tataas ng 80 sentimo ang kada litro ng gasolina at diesel, habang 10 sentimo naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ang taas presyo ng tumataas na tensyon sa gitnang silangan at pinaigting na parusa o sanksyon ng Amerika sa Russia at Iran. Sa Miyerkules na didinggyan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang petisyong itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Kung ang ilang jeepney driver naman yung tatanungin, partikular dito sa Pasig City, mas gusto daw nilang gawa ng paraan ng gobyerno ang mahal na petrolyo kaysa itaas ang pamasahe na mababaliwala lang anila kung mahal naman ang diesel. Pakinggan natin ang hinaing ng isa sa mga tsupera. Hindi mo biyahe kami araw-araw sa atin. Malaking nawawala yun. Halos 300 nawawala sa kita na pag araw-araw. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayan, kaya sana, Mr. President, baka pwedeng kayo na makialam sa oil price increase, ha? Presyo ng gasolina, ha?
Ano naman ano may kausapin natin yung mga oil companies, ha? Imbitan mo na ng kape sa Malacanang, pakainin mo sila ng empanada. Bossing, baka hinay-hinay lang. Baka naman. Oo, kasi kung titignan mo, Mr. President, pangguguran to, panluloko na, mantangin mo, rollback ng 2.70 centavos. Tapos, rollback, 10 pesos, 10 centavos, 20 centavos. Di ba halatang panluloko na yan? Parang lugi-lugi naman kami doon. Your business is our business. Nako, bago ang report ni Sofia Gans. Abay, good morning, Governor Eli Remolona. Nako, yung dollar mo, Sister El. Baka daw umabot ng 60 pesos ang palitan ng dolyara. Ang galing pala ng desisyon ko, Lakay. Pinatulog ko muna sa wallet ko. Gigisingin ko siya pag nag-senior citizen. May sabi po niyang gobernador ng Central Bank, Mahabigan. Kakatakot naman yan. Pero grabe 60? Yes, sige. Ang hina ng piso, Lakay. Wala sa akin, Lakay. Tapos ang balakay. Wala ba yung report ni Sister ni Sofia Gans? Miss Sofia Gans? Ayan. Alamin na lang natin, Lakay. PPP project pipeline. Tumaas na ng 176. Ayan, pipeline. Ayun, Lakay. Itong pipeline na ito, hindi yung subway ito. Ayan. Diyos ko, matatapos na ang termino ng Presidente Marcos hanggang Bilo na pala hanggang Veterans Golf pa lang yata. Kaso hanggang Mindanao Avenue pala yung hukay dyan. Right of way yata ang problema natin, ano? Kung gusto, may paraan. Sabi nga, ayan. Political will lang kailangan dyan. Ayan. Sige. Nako, itong si GM Rubia talaga. Nagpadala ako lakay ng music mo dyan. Ayan. May pag-ibig na bawal. Sabi ni Attorney Pelaez, Lakay, pakisabi kay Kuyang Deo, kanina pa ako dito sa parking. Ubus na gasolina, kakantay sa espesyal na balita. Sige, eto tapos yung report ni Sofia. Balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Nakalinya na para sa kasalukuyang taon ang 176 na proyekto ng Public-Private Partnership o PPP Center na may halagang 2.47 trillion pesos. Ayon sa PPP Center, 112 sa mga proyektong ito ay nasa national level samantalang 64 naman ang ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Ilan sa mga proyekto ng PPP Center ay ang Manila Central Post Office, Proposed Preservation of the Historical Old Del Monte Airstrip, Pangasinan Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program at Baguio 4PH Program. Iminumungkahi rin ang Digital National Identity System na suportado ng Unisys Public Sector Services Corporation na tinatayang magkakahalaga sa 1.28 billion pesos. Bukod dito, 9 na proyekto naman ang inalis kasunod ng pakikipag-ugnayan sa mga angkop na implementing agencies. Samantala lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar noong February 14 sa 57.83 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans sa ating Your Business is Our Business. At ayon na sa ating bubit, Kuyang Attorney June Samaniego. Saan ba tayo tumigil kanina, ha? Ayan. Lakay, naalala ko yung mga panghapon na drama. Ganun ba yun? Sa music mo. Minanap ako yung Manibal ito. Kita mo, patay na si Manibal. Andito pa Buhay yung pa music rin niya. So, nandun na tayo, Lakay, sa nakita niya sa CCTV. Huwag mong bubarin itong phone, folder ni Manibal Het, ha? Ayan. May tayo nakakakuha mga music dito, ha? Ayon na sa ating bubit Sister L, ayan,
batiin daw muna natin si Governor Daniel Fernando. Ayan, Kuya Mel Gov. Alcaraz, good morning. Good morning po. Ayan, at happy birthday din kay, birthday din pala ni Tata Clement Bautista ngayon in heaven. Ayan, kulang-kulang din pala ang tatay mo, Cesar. Ano, ha? At happy birthday din kay, Malo Cabral. Ayan, binabati ka ni Kuyang Mayor Joy Peñano. Ha? Ayan, Ruel Aguila. Ayan, gusto niya bawal na pag-ibig daw ni Rico J. Puno. Ha? Ayan. Ikaw ba ang scriptwriter ng moving Bawal na Pag-ibig? Aba, itong si Dr. Aguila, Palangka Award ito kay idol natin. Wow, magaling ito. yan. Pagka-Palangka Award nila ka, ibang kalidad yan. Short story, poem, tula, mga magaling essay. Ayan. Ayon sa ating bubit, happy birthday din kay Althea Ignacio. Happy birthday, Thea Ignacio. Ayan. At kay Kuyang Alex Pardo, ayan, parang Michael ng Toyota Alabang, good morning. At pakibati rin ng happy birthday si Kuyang Jack Cabrera, ayan. At parang Manding Bahakan, ayan. At good morning, Justice Dec Quiros. Ayan, Judge Ramon Blanco. Abay, mga justice, mga buwabati sa atin, ha? Mga judge Halatang pa, nakikinig kayo, ha? Bobet Padilla. Ayan, pakibati ang pamangkin kong si Zirke Encarnacion. Ayan, retired judge sa kapatid ko sa Calapan City. Ayan, at happy, good morning, Dr. Alan Racho. Ayan, abao nga pala, ha? Dr. Miriam Racho, happy birthday po. Ayan, doktora, kulang-kulang din pala kayo. Sa lahat daw ng kulang-kulang siya yung magaling. Ayan, magaling na doktor. Mga pinanganak na February, matatalino po ang mga mahabigan. Yes, I agree, Lakay. Huwag niyo sabihin kulang-kulang sila, ha? Ayan, Doc Miriam Racho, happy birthday. Binabati ko natin yung boyfriend, Dr. Alan Racho. Ako din, belated happy birthday sa tatay ko, Lakay. Kulang-kulang din yung tatay ko, eh. Ganun ba? Ayan. Happy birthday in heaven, Papa. Ayan, Manong Perlito Coloma. Ayan, happy good morning. At Kuya Barney Husana. Ayan, at happy birthday din kay Angel Gracia Servano mula kay Lotto King, Papa Greg. At ayon na sa ating bubita. Naku, Diyos ko. Antindi pala nito, Sister L. Bakit? Alam mo ba na si Judge? Ang misis pala nito ay Judge din? Diyos. Nako, patay tayo dyan, Lakay. Oo. At ayon na sa ating bubita, Sister L, alam mo, CCTV ngayon, buti na lamang, Sister L. Itong si Colonel ay talagang kabalyer talaga, mga mista. Ayan, officer and a gentleman. Yes. Talaga nga na siya, Lakay, ano? Pinigilan niya ang sarili niya makagawa ng hindi maganda. Pero sabi ng bubit kong criminal lawyer, alam mo, Lakay, kung pinagbabaril ni Colonel yung si Judge at saka sa Mrs. Habang in flagrante delicto ang kanilang carnal knowledge, pwede ma-absolve. Yan daw pala, Sister L, ang tinatawag na highest defense in defense of honor. Tama ba, ha? Attorney Nelson Borja, ayan, mga lawyers natin, ha? Justice Maidas Marquez, ayon na sa ating bubita, Sister L. Siguro, alam mo, yung CCTV, pwede mamonitor sa cellphone ngayon, Sister L, di ba? Oo, Lakay. Live. Yung ginagawa yun yung mga mami, lalo na yung nag-hire ng yaya. Ganun ba? Ayan. Para mamonitor nila yung mga anak. Si Colonel pa, ayan. Kaya kung gusto ni Colonel na mahuli sa akto, na nandun siya mismo, pwede. Oo. Pero maximum tolerance si Colonel, officer and a gentleman. At ayon na sa ating bubita, Sister L, yung unang CCTV, pagpasok pa lamang doon sa pintuan ng bahay, alam mo yun nangyari. Na yun. Oo. Dahil wala tayong oras, mga kaibigan, bukas na natin tatapusin ito dahil mahaba pa ang mga susunod na kabanata. Mahaba pa yung, Lakay? Haba pa, Sister L. Baka abot tayo 1 linggo rito. Grabe naman yan. Series pala ito. Netflix. Tignan
mo nga naman ang bawal na pag-ibig. Pero sabi nga natin, walang taong perpekto pero may choice tayo, Lakay. At ang pagkakasala, it's always a choice. Ayan. Yes. Talagang ganyan. Kung ano talaga, Sister L. Ha? Grabe naman yun. Masyado namang nahigad ba yun? Ha? Nahigad ba sila pareho? Anong... Nahigad, kaya nangangat eh. Alam mo yung higad na uod. Tinatawag na Unchained Melody. My love, my darling, I hunger for your touch. Kinakatayan ng papa ko eh. Parang ka rin yung unang eksena na magkita pinto. At yan ang kabuuan nating special na balita. Ang ating Plato ng Damdamin Bayan. Bukas po yung susunod na kabanata. Part 2. Part 2. Ayan. Pero Lakay, bago ka tuloy magpaalam, ba isa-shoutout ko lang ang may-ari ng Art Lu, si Miss Myra Nodalo. Good morning po, and si Sir Erwin. Yung ba yung avid listener natin? Yes, na nakita ko sila, Lakay. Sabi niya, pagkakita niya palang sa akin na record, DZRH, sister, tsaka ikaw. Sabi ko, syempre pag sila, Lakay. Ano pangalan niya? Si Ma'am Myra Nodalo, ang may-ari ng Art Law, Lakay. Ito ay sa mga coffee bar tsaka yung mga, alam mo na, mobile bar. Sa mga wedding. Ma'am Myra, love you. Yan. Morning. Thank you po. Nakaka-touch sila, Lakay. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binaohan. Bye-bye.